Good morning po sa mga lahat ng mga kaibigan natin dyan. All eyes tayo mga guys. Our topic for today is all about servicing or PMS ng sasakyan natin. Ina-advise ko po sa lahat ng mga sasakyan dyan, napaka-importante po na nasiservisan natin o nami-maintain natin yung makina ng sasakyan natin kasi isa rin po ito sa napaka mahalagang parte ng sasakyan natin. At para makaiwas po tayo sa malaking gastos at hindi mauwi sa overhauling ng sasakyan nyo, wag po kayong magtipid. Kaya mahalaga yung sundin natin yung periodic maintenance servicing ng sasakyan. Kung hindi, ganito ang kakalabasan. Ayan po, nagkaroon po ng oil sludge or yung nagputik na yung langis dahil sobrang tagal na hindi na servisan. So yan po yung kinakalabasan ng makina or engine oil kapag napabayaan. So maaari pong mauwi ito sa overheating kasi po ang halaga po ng engine oil is isa rin po sa mga nagbibigay ng cooling system sa engine natin maliban sa coolant or sa tubig. So pag ito napabayaan, pwedeng mauwi sa overheating at maaring mauwi sa overhauling kasi may sira yung internal component ng ating makina. So kagaya nito, so for the meantime, para makaiwas sa malaking gastos muna dahil nagkaroon na ng oil sludge, so ang unang payo namin is or pinaka preventive na lang na munang magagawa para makatipid is linisin muna natin yung oil pan tsaka yung oil strainer sa ilalim at lahat ng component sa ilalim ng makina. At the same time, yung sa taas na rin, yung valve cover kailangan linisin na rin natin, yung sa camshaft, lahat ng pwedeng maapektuhan or nadikitan ng oil sludge. So yun lang muna yung magagawa natin para tipid-tipid yung customer natin o yung kaibigan natin. So ito na nga, sobrang kapal na. So sana nga maagapan to at nang hindi mauwi sa overhauling. So ito na po yung langis niya na na-drain namin. So maigting ko pong pinapaalala sa may mga sasakyan dyan, pag oras na po ng PMS ng sasakyan nyo, huwag na po kayo magtipid para hindi po mauwi sa overhauling yung makina nyo. Kasi mas magastos po nga abutin nyo pagka nagsobra pong tipid kayo. Kaya ayan po, 3 cylinder lang naman to. Mura lang ang langis nito. Bali, nasa 3 liters lang naman ang pinaka maximum yata ng ganito. So paalala ko, huwag pabayaan yung sasakyan kasi araw-araw mo nating ginagamit yan at napapakinabangan. So wag po kayong magtipid. Opo. Ayan na po, sinisimulan na namin linisan. At mamaya kakalkalin na rin namin yung mga putik-putik dyan sa ilalim dyan. Palalambutin lang muna namin ng konti. Ito na po yung oil pan nya, masyado na po madumi. Tsaka ito yung valve cover nya. Ayan po yung ilalim ng makina. Unti-unti na namin kinakalkal. Ito naman yung tamang procedure ng paglilinis sa taas. Lagyan natin ng cover para makaiwas po tayo sa dumi. Iwas din sa dobleng trabaho. So, tsaka malinis tignan. Para din tayo nag-oopera ng tao. O, di ba? Ganda tignan, di ba? Para safety din yung sasakyan nyo, kailangan nating gumamit ng mga ganyang mga cover. At the same time, magwe-wear din tayo ng PPE para sa mekaniko, kagaya ng salamin tsaka face mask. Ayan na po, makita nyo kahit pa paano nabawasan na yung dumi. Mamaya ipa-final pa natin yan. Opo, ito na po, wala na yung cover natin. Final na natin ng hangin para matanggal yung mga dumi-dumi at maidikit na natin yung valve cover gasket at tsaka yung valve cover. Ayan po guys. Paalala ko lang po, ang kilometer lang po nito, naglaps lang po siya ng 5,000. So nag change oil din siya ng 10,000 kilometer pero
hindi sumobra po siya sa 10,000, umabot siya ng 15,000 kilometer. So biruin niyo, sa 15,000, 5,000 lang yung laps niya, pero ganito na kinalabasan ng makina niya. Kaya kayo po, nasa inyo rin yan, para din sa kapakanan ng sasakyan nyo at ng makina nyo, at makaiwas kayo sa malaking gastos at sakit ng ulo at sakit sa bulsa. At ito na nga guys, after namin malinis, natapos na po namin, binuno namin, ready for road test na to after nito. Pero papainitin muna natin ng konti, titignan natin kung may usok pa.